Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today's video, Duterte versus Senador Tolentino. Dating magkakampi, ngayon ay magkaaway na. Yan guys, di ba? So alam naman natin na itong si Tolentino ay nag-resign na sa partidong PDP laban ni Digong. Di ba? So ano bang dahilan niya? Ang dahilan niya, hindi na raw nagtutugma ang prinsipyo nila, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. Siyempre alam naman natin guys, di ba? Ang West Philippine Sea ay maka-pro-China itong si Digong. At yun na nga, yun ang ginawa ng dahilan para mag-resign. Pero kung tutuusin, nakita natin itong si Tolentino, di ba? 6 years na nanungkulan si Duterte, wala namang isang pagkontra. Di ba? Dito kay Digong, pagdating sa West Philippine Sea. Pero siyempre, siguro nakikita niya, lalo na guys sa survey, dahil re-election ito sa 2025 midterm election. Nakikita niya na nalalaglag na siya sa survey. Kaya kailangan niyang gumawa ng paraan. So, isang nakita niyang paraan ay sumanib na, 'di ba, sa partido ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil siyempre, yan ang nasa kapangyarihan ngayon, yan ang may pera, yan ang may makinarya. 'Di ba? Kasi nga malaking tulong na 'yan, hindi ka nagagastos, 'di ba? Lalo na pagka nag-start na yung kampanya, wala ka ng gastos diyan, sumasama ka na lang. Alam naman natin mga politiko, sa administrasyon lahat yan pumupunta. Di ba? Ganun talaga guys. Kultura na dito sa atin, kung sino yung nasa pwesto, nandun lahat yung mga partido. So dahil dyan, siyempre, naniniguro na lang siya na manalo. Ang problema nga, biglang naglabas ng statement itong si Digong. Anong sabi ni Digong? Sabi niya, kung tanungin mo ako ngayon, kung susuporta ako sa kanya o hindi, iniwan niya kami. Di iwan ko rin siya. So, yun ang sabi guys. Tuloy natin. I go out to campaign fully slate. I do not think that it would look nice to PDP party na umalis sa amin. Ibig sabihin, hindi ako believe sa inyo tapos susuportahan. Di ba? Tapos susuportahan kita, wala na. Ako naman ang sa laro na ito, iniwan mo ko, bakit kita susuportahan? So yun ang problema ngayon ni Tolentino guys, dahil nga talagang hayagan na sinabi ni Digong na hindi siya susuportahan, malamang lahat ng mga DDS supporter hindi na rin siya iboboto. 'Di ba? Alam naman natin, siyempre kung sino nasaan yung leader nila, nandun sila. So, yun ang magiging problema ngayon ni Tolentino. Hindi porket lumipat sa kay BBM, sigurado na yung panalo niya. Sigurado siya sa makinarya, sa pagkampanya, sa pera, wala na sa problema doon, guys. Kumbaga makikiride na lang siya, 'di ba? Sa lakas NUCD tsaka sa Partido Federal nitong si Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? At ito namang si Digong, hindi rin consistent to, 'di ba? Maalala niyo, sabi niya dati, kahit umalis na lahat ng PDP, kasi 'di ba, dami nang umalis sa kanila, yung mga gobernador, yung mga mayor, lalo na sa kongreso, 'di ba, guys? Halos walang natira. Sa senador 'yan. Si Tolentino yung umalis. Ang hindi lang aalis diyan, guys, sigurado tayo, itong si Robin Hood Padilla, si Bongo, at saka itong si Bato. Kasi may mga utang na loob yan kay Digong, guys. Hindi kagaya nitong si Tolentino, hindi naman talaga to PDP. Actually yan, liberal party yan. Nung panahon ni Noynoy Aquino. Kaya lang, di ba, natanggal siya noon dahil nung sa Laguna, nangampanya sila, nagdala siya ng mga sexy na babae. Not-trending siya. Na kumbaga nasira siya. Kaya siya lumipat kay Digong. So ngayon, eto na guys, talagang hayagan na, 'di ba? Ang pagdisuporta
nitong dating Pangulong Digong, di ba? So, ano kayang gagawin ni Tolentino? Siyempre, hindi yan na makipagbakbakan kay Duterte, di ba? So, gagawin niya, yan, sama-sama na lang sa kay Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Sa kanilang slate. Kasi nga, sa tingin niya, guys, ito ang tanging paraan, di ba? Para manalo siya ulit ay sumama sa malakas na makinarya ng administrasyon. Kaya ngayon, nakikita natin na masama loob ditong si Digong, na sinasabi lang niya talaga na hindi, kahit umalis na, kahit ako na lang mag-isa sa PDP, okay lang. Pero lumalabas, masama pala ang loob niya sa pag-alis. Pero sabi ni Tolentino noon, sabi niya, tumawag na ako sa kanya bago ako nag-resign. Di ba? Sabi niya, okay lang daw. O, bakit ngayon parang masama ng loob niya, di ba? So, yan na guys, talagang nakakaproblema na yung PDP. Ang matitira na lang talaga dyan ay yung mga loyal na lang. Sila Bongo, Bato, Robin Hood Padilla. Sa Senado guys si Amy Marcos, sabi niya, di ba? Kahit siya na lang din matitira, susuporta pa rin sa kay dating Pangulong Digong. Kaya antayin natin guys kung ano pang mangyayari. Kaya ngayon nakikita natin 0 votes na itong si Tolentino sa mga DDS supporter. Talagang habang lumalapit guys, umiinit ang election sa 2025. So kayo guys, anong masasabi nyo? Kumalas ba itong si Tolentino? Dahil nakikita niya na nasisira na ang Duterte, di ba? Kasi nakita natin sa survey, dati 20% pa yung mga pro Duterte, ngayon 16 na lang. Kaya siguro bago pa talaga mag-collapse yan, naniguro na itong si Tolentino na umalis na ako bago pa talaga bumagsak yan. Dahil nga wala nang suporta lalo na sa mga local guys. Kasi ang mahirap dyan, di ba, pagka wala ka ng suporta sa mga gobernador, sa mga mayor, sa mga congressman, pagdating ng kampanya guys, sino ang tutulong sa'yo doon? Di ba, wala. Sino ano ng entablado, magkikater ng mga tao, yung pagkain, ang dami pa yan, di ba? Kung walang suporta. Unlike kung nasa administrasyon ka ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Halimbawa sa Cebu, ayan, alam naman natin, sa Cebu, Gwen Garcia yan, sila na mag-aayos diyan. Pupunta na lang ang mga BBM administration candidates. Yun ang naisip siguro ni Tolentino na magiging magaan ang lahat, mahahatak pa siya ng partido ni Pangulong Bongbong Marcos. Alright guys? So kayo guys, anong masasabi niyo talaga dyan? Comment down below po kayo. So abangan natin guys, mag-i-edit pa to habang papalapit ang election. Alright, hanggang dito lang po. Abangan yung susunod kong vlog. Thank you very much.